Baka hindi nyo pa po nababati yung katabi nyo, batiin nyo ng Merry Christmas. Ayan, so advance yung greetings natin. Although tomorrow pa talaga yung Christmas Day. Kanina, merong bumati sa akin. Sa kanyang pagbati ay naka-open yung kanyang cellphone, pinapakita yung kanyang GCash. Uso na yan, ano? Online na yung pamamasko. Nakakatuwa po, even yun pong inawit nung ating choir. Sabi, tuloy na tuloy ang Pasko. Pwede bang hindi matuloy yun? Diba? Kumbaga, ready or not. Kumbaga sa naglalaro ng taguan, ready or not. Tuloy yan. Sabi nga nung iba, lilipas din yan. No? Minsan meron ng ganong attitude yung ilan, lilipas din yan. No? But today, ang bibigyang pansin po natin dun sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, katulad po nung nabanggit natin nung simulan nitong December, hopefully, now we're praying that at the end of our short series about the birth of John the Baptist and then the Lord Jesus Christ, ay magkaroon tayo ng magandang appreciation ng ganitong panahon ng Kapaskuhan na hindi lang ito mga parties, pagkain, gifts. However, meron tayong magandang pananaw, pangunawa kung bakit meron pong ganitong panahon. And we thank the Lord for giving us one day every year, no? Isang araw sa bawat taon wherein we remember and we celebrate the birth of the Lord Jesus Christ, which is ito nga pong Christmas Day. Pero alam nyo, biblically, kung Biblia ang pag-uusapan natin, we are actually not commanded to celebrate the birth of Jesus Christ. Hindi naman inutos yun na ipagdiwang, alalahanin. What we were commanded to do is to remember the death and resurrection and to look forward towards the return, sa pagbabalik ng Panginoon. Yun yung itinuro, yun yung sinasabi ng Bible sa atin. So, it is not commanded, but at the same time, it is not prohibited. Hindi naman bawal. Hindi siya ipinagbabawal. Alam niyo, meron po akong narinig na nagsabi one time, siguro, that was before pandemic pa, sabi niya, Christmas is just spiritualizing a holiday. Yun yung sabi niya. It's just a holiday. Ini-spiritualize lang. Parang ganun lang. And as I analyze yung statement, sabi ko, well, I do not really agree with the statement, but it is true to a lot of people. Sa maraming tao, totoo yun. It's just a holiday. Meron lang konting spiritual touch. Ganun po yung nangyayari. Pero sa totoo, kung ating bibigyang pansin talaga, if celebrated properly, kung ipagdiriwang ng tama, if celebrated correctly, Christmas could be a very meaningful and significant spiritual experience for every Christian. Ulitin ko po, if celebrated correctly, kung tama yung pagdiriwang, Christmas could be a very meaningful and significant spiritual experience for every Christian. Naalala ko po nung aking kabataan dun po sa church na pinanggalingan namin, madalas ay, every year meron po kaming caroling na ginagawa. Meron kaming isang kanta. Meron kaming kanta na parang kami lang yung kumakanta. Parang hindi ko siya naririnig na kinakanta ng iba. Pero kami every year kinakanta namin dun sa caroling. Ang title nung kanta namin, Every Christmas is a Birthday. Every Christmas is a birthday. Ang tono niya, sing out our songs of joy. Every Christmas is a birthday of that baby born in Bethlehem, far, far away. So yun yung kanta. Sabi nga, parang kami lang yung kumakanta nun. Hindi ko siya naririnig sa iba. Pero yung sinasabi nung awit, every Christmas is a birthday. Every Christmas is a birthday. Siyempre, dahil ang inaalala natin pagkang Christmas, yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. So,
it is a birthday. Kaya ngayon, usapang birthday muna tayo. Yan, usapang birthday po muna tayo. Sino po dito yung naka-attend na sa surprise Christmas party? Yung surprise, yung hindi alam na may birthday. Taas niya kamay, yung naka-attend na sa mga Christmas. Surprise birthday. Taas kamay. Ayan, konti lang yung naka-attend sa surprise. O sino yung nabigyan na ng surprise birthday party? Taas kamay, yung nabiyayaan ng surprise. Ayan, na birthday party. Yan. You know, yung mga surprise po na birthday party, it is very exciting, especially dun sa mga organizers. Dun sa mga nag-organize. Yung pinipilit nila na huwag maglilik. Yung walang makakaalam. Normally, ang nag-organize niyan, yung asawa, yung anak, o minsan yung mga parents. Diba? Talagang very exciting yan. Yung surprise na Christmas party. Naka-attend na po ako sa maraming birthday parties, whether surprise or not. But one thing that I have observed, in every birthday party, sa lahat ng birthday party, is that there will be no celebration without honoring or glorifying the celebrator. Walang birthday party, walang celebration nang walang ino-honor. Kung hindi rin lang i-honor or i-glorify yung celebrator. Celebrator po yung ginamit kong word. Although, kasi pag tiningnan natin yung sa English na pagka daw celebrant, ibig sabihin siya daw yung nag-o-officiate. Siya yung nangunguna sa party. Siya yung kumbaga parang nangunguna doon sa celebration, din daw yung celebrant. Ang may birthday, ang tawag daw po doon celebrator. Pero tayo mga Pinoy naman tayo, kaya nagkakaintindihan tayo pag sinabing celebrant. Yung may birthday yon. Yung may birthday yon pag sinabing celebrant, no? Sa yung mga sa English celebrator ang tawag nila doon. So, yun po yung napansin ko sa mga birthday parties, whether surprise or hindi. No celebration without honoring or glorifying yung pong celebrator. So, pagkang kailangang i-honor or glorify yung may birthday, siyempre unang-una, the celebrator should be present. Naka-attend na kayo ng Christmas birthday party na wala yung may birthday? Sino naka-attend na nun? Taas nga kamay. Surprise! Wala yung may birthday. Diba? So, kinakailangan nandun yung may birthday. And then, yung may birthday, binabati, kinakantahan. Kinakantahan siya. Normally, bago kumain. Kinakantahan. O sa mga surprise, pagpasok niya pa lang, kinakantahan na. The celebrator should be given gifts. Merong regalo. Yung nagbe-birthday, binibigyan ng regalo yan. Yung iba nga nahihiyang umaten pagkang walang dalang regalo. And then, minsan, pagkang may mga program sa birthday party, the celebrator is being honored in words. 'Di ba? Merong mga tao, meron ka bang message o sasabihin dun sa may birthday? So, the celebrator, ino-honor siya, binibigyan siya ng mga salitang masarap pakinggan, pinupuri siya. Siyempre, lalo na ng mga friends niya, ng mga malalapit sa kanya. 'Di ba? And then, kapag birthday party, the celebrator should be pleased. Dapat siya yung ipi-please. At dapat ay dapat pasasayahin yung may birthday. Yun yung objective. Kinakailangan masaya siya. And then minsan nga meron akong naalaman, natutunan nung dumating ako dito. Merong ilan na pagkang merong may birthday, bawal utusan. Kasi birthday niya, kaya bawal utusan. Siguro applicable yun sa bahay. Pag sa trabaho, mahirap. Pag yung boss mo, andyan, biglang Pero ganoon kasi ang objective, ang intention is para yung may birthday ay talagang maging masaya. Kaya nga, babalikan ko po yung pinag-uusapan natin. Every Christmas is a birthday. Every Christmas is a birthday. Kaya nga, if celebrated correctly, Christmas could be a very meaningful and significant
spiritual experience for every Christian. So, if every Christmas is a birthday at ang celebrator is the Lord Jesus Christ, kung i-a-apply natin yung ating mga ginagawa sa mga birthday parties, and we will make this Christmas birthday celebration, we want it to be a very meaningful and significant experience para sa atin. Ano yung dapat nating gawin? Una, Jesus Christ must be present in every Christmas party. Don't celebrate Christmas without Jesus Christ. Siyempre, dapat nandun si Jesus. Huh? Paano kaya nandun si Jesus? Kailangan ba may picture si Jesus doon? Minsan si Santa invited si Jesus. Wala. So, Jesus must be given gifts. Nireregaluhan. Tayo ngayon, meron tayong gift to Jesus offering. Diba? But the best offering that we could offer the Lord is, of course, our life. Diba? Pagkang merong may birthday, nireregaluhan niya may birthday. So, Jesus should be given gifts. With that, napaisip ako, siguro i-review natin yung attitudes natin regarding Christmas gifts. I-review lang natin. Bisitahin lang natin. Ano ba yung attitude natin about Christmas gifts? Let me ask you. Sino dito yung nag-e-expect ng gift pag Christmas? Taas kamay. Yung nag-e-expect na merong gift na marireceive. Uy, naiyasin na magtaas ng kamay. Magpakatotoo naman tayo. Di ba? Diba, nag-e-expect tayo ng gifts pag Christmas. Kaya nga, pagdating doon, tatanungin ko, birthday mo ba? Buti si Kuya Art, birthday ngayon, 24. Andiyan si Kuya Art. Oh, birthday niya, bumaba. Birthday niya ngayon, 24. Bukas, 25. I don't know kung sino may birthday ng 25. But a lot of us are expecting gifts in Christmas. Pagka tayo pumupunta sa birthday party, iniisip mo ba kung sino yung mga nandun sa party kasi reregaluhan ko lahat ng nandun? Ganun ba? Ganun ba attitude sa birthday party? Birthday ni ano? Andun yung mga bisitang dadating. Magdadala ko regalo para sa mga bisita. Ganun ba? Normally, di ba, yung celebrator yung nireregaluhan. Di ba? Hindi yung mga uma-attend sa birthday party. But let me make it clear. I am not against gift giving. Hindi ako against doon sa gift giving. Hindi ko sinasabing wag niyong regaluhan yung mga inaanak niyo, magagalit 'yun. Nag-expect yung mga Hindi ko sinasabing wag niyong regaluhan yung mga kaibigan niyo, 'di ba? Yung mga bisita or di ba? Hindi ko sinasabing wag niyong gawin because gift giving is a good practice of generosity. Magandang practice po 'yon ng generosity. It only becomes a problem, nagiging problema lang 'yon pagkang lahat ng tao sa party naka-receive ng gifts, yung may birthday walang na-receive. Ang laking issue, ang laking problema noon, di ba? Doon nagiging problema yon yung gift giving. Pagka sa birthday party, lahat ng bisita merong regalo, yung may birthday, siya yung wala. Wala siyang na-receive. Di ba yung kanta natin, di ba? Nang si Kristo'y isilang, may 3 haring nagsidalaw at ang bawat isa'y di ba? Naghandog. Yun daw yung kaya tuwing Pasko, magbigayan. Yun yung, sabi yun daw yung basis ng gift giving. Yun daw mga wise men na dumalaw ay nag-offer ng kanilang regalo. In Matthew chapter 2 in verse 11, sabi, when the wise men visited Jesus Christ, they bowed down and worshiped Him. Then they opened their treasures and presented Him with gifts of gold and incense and myrrh. So binuksan nila yung kanilang treasures and then nagregalo sila. The wise men did not exchange gifts. Hindi sila dumayo, naglakbay ng malayo. Nung pagdating nila dun sa bahay kung saan nandun si Jesus, sila nagpalitan ng regalo. Hindi po nila ginawa yon. Lahat sila nag-offer ng gifts dun sa dinalaw nila. So, alam po ninyo, ngayon, bukod sa exchange gifts, ang mas inaabangan ata ngayon yung raffle. Yung raffle.
Bukod dun sa mga gifts, nako mamaya may raffle tayo. Electric scooter ata yung grand prize eh. Alam niyo yung scooter, yung nakatayo ka na umaandar yung yung scooter. Diba? Ginagamit ng mga millennials yun eh. Parang motor din sila na ayun, meron ata. Yun ata yung grand prize mamaya eh. Uy, magi-stay sila. No? Minsan bukod sa gift, yung raffle ata yung inaabangan. So, salamat po sa sponsor at sa mga magi-sponsor pa ng mga paraffle po. Mamaya. Ayun, natuwa lang ako. One time, narinig ko po si Pastor Ed Lapis. Paminsan siya nakakarinig po tayo sa DCAS. Narinig ko po siya. Sabi po ni Pastor Ed Lapis, para maging biblical daw tayo sa selebrasyon ng Pasko, pagka daw po tayo pumunta sa ibang bahay, tayo ang magregalo. Kasi sabi niya, yun yung biblical application nun. Yung wise men, naglakbay, dumayo, pumunta sa ibang bahay, nagregalo. Hindi yung pupunta sa bahay para manghingi ng regalo. Yun yung sabi ni Pastor Ed Lapis. Napaisip ako, parang tama naman siya. No? Parang tama. Asa na ba tayo? If celebrated correctly, Christmas could be a very meaningful and significant spiritual experience for every Christian. So, para maging meaningful Christian spiritual experience yung ating Christmas, Jesus Christ must be worshipped. Jesus Christ must be honored in words. Yun yung ginawa nung ginagawa sa mga party, and yung wise men nung dumalaw, they worship Jesus Christ. Jesus Christ must be pleased. Dapat mapi-pleased. Dapat matutuwa si Lord sa celebration ng Christmas. And Jesus Christ must be the star for every Christmas party. Siya yung bida. Siya yung bida. Again, if celebrated correctly, Christmas could be a very meaningful and significant spiritual experience for every Christian. And, one way of celebrating a special occasion, ang isa sa mga paraan ng pag-celebrate ng special na mga okasyon is to know the facts, to know the story behind what is being celebrated, behind the celebration. Diba? Pagkang Holy Week, inaalala yung kamatayan ng Panginoon, kaya merong mga sinakulo, merong 7 last words, merong mga dramatization. Diba? Kasi gusto nating malaman kung ano yung nangyari. Diba? Pag Independence Day, normally, kinukwento kung paano iwinagayway yung bandila ng Pilipinas doon sa bahay ni Aguinaldo, yung people power. Holiday pa ba yung people power? Normally, ay ine-educate yung mga tao kung ano nangyari during that EDSA celebration. How about sa birthday celebration? Matanong ko nga kayo, at ito hindi ko alam matanong kayo, natanong nyo na ba yung mga parents nyo? Tayo na mga nagbe-birthday, natanong ba natin yung mga parents natin, ano yung totoong kwento nung ipanganak tayo? Sino yung nakakaalam ng kwento nung ipanganak sila? Alam nyo ba kung ako, halimbawa, pinanganak ako, September 7, anong araw ba yon? Monday, Tuesday, Wednesday? Anong araw ba yun? Ano ba ako pinanganak? Gabi ba ako pinanganak? Araw ba? Anong ginagawa ng mama ko nung ipanganak? Alam niyo ba yung kwento nung inyong kapanganakan? Alam niyo, kung hindi niyo pa alam, magandang matanong niyo kaya yung parents niyo para somehow magkaroon kayo ng appreciation, mapasalamatan natin yung nanay natin na kung ano yung pinagdaanan niya sa panganganak. No? But do you know the facts about the first Christmas? Yung mga totoong nangyari nung unang Pasko. Well, maybe meron tayong idea nung sa unang Pasko. At ang idea natin, normally, ang alam natin ng kwento, si Joseph saka si Mary, nag-travel ng malayo, nakasakay sa donkey, hanggang sa dumating sila sa Bethlehem hating gabi. Nung dumating sila sa Bethlehem hating gabi, nangangatok sila, walang ng mga bahay o siguro ng parang hotel na pwedeng tuluyan. Kaya lang, puno, maraming tao. Kaya walang magpatuloy sa kanila, katok sila ng katok doon sa Bethlehem, sarado yung mga pinto. Sabi, ay sorry, no vacancy o walang
Puno na kami. Kaya sabi, dun sa bandang huli, merong naawa sa kanila. Kaya sabi, kung gusto nyo, dito na lang kayo sa kulungan ng mga hayop namin. Di ba? Yun yung alam nyong kwento. Pagkatapos, habang nangangatok sila, ini-imagine siguro, napanood nyo na rin yung dramatization na habang kumakatok, sumasakit na yung tiyan. Manganganak na, kaya hindi ko alam, maaawa ba yung kinakatok nila? Pero hindi, pinatuloy na rin sila kasi sakit na yung tiyan at manganganak na. So, pinapasok sila doon sa kulungan ng hayop hanggang sa nanganak na si Mary doon at kasama sa gitna ng mga hayop na nandoon. Pagkatapos paglabas ni Baby Jesus ay nilagay siya doon sa sabsaban o kainan ng hayop. Sabi, inayos ni Jose yung mga dayami, diba? Yung mga damo na doon. Pagkatapos inihiga doon si Jesus. Kaya doon sa ating mga Belen, sa mga nativity scene, yun yung nakikita natin. Yun yung alam nating kwento about Jesus. You have heard it all. It's a great story. Pero alam nyo, a lot of it are not facts. Marami doon bunga ng malikot na imahinasyon ng maraming mga tao tungkol sa first Christmas. You want to know the facts? Yung binasa po natin verse kanina. In Luke chapter 2, verses 1 hanggang 7. Kung makikita natin doon. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria, and everyone went to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger because there was no guest room available for them. These are the facts. Ito yung mga totoong nangyari. The fact is, si Joseph and Mary, nakatira sila sa Nazareth, pero dahil nag-utos yung emperor na kinakailangan lang magpalista sa census, they traveled from Nazareth to Bethlehem. Sabi daw yun, yung layo niya, mga 70 miles, around 100 kilometers. Siguro mula dito hanggang San Fernando, Pampanga. Parang ganun yung layo ng binyahe nila. Walang mention ng donkey. Hindi minention yung donkey. Because common people, normally nagbabiyahe sila on foot. Only the rich normally could travel with a donkey or camel. The fact is that pumunta sila sa Bethlehem kasi yung Bethlehem, taga doon si Joseph. May mga pinsan siya doon. May mga uncle siya doon. May mga kamag-anak siya doon. Kaya nga siya doon nagpunta kasi yun yung utos eh. Diba? Kailangan lang bumalik, pumunta kung taga saan sila. So, meron siyang mga kamag-anak doon. Naranasan yung uuwi ng probinsya, di ba? Pag uwi ng probinsya, andun si tito, si tita, yung mga pinsan. Yeah? So, hindi sila pumunta sa isang lugar na wala silang kakilala. Di ba, pagka dumating yung kamag-anak and napag-aralan natin in the past, one of the three pillars of Judaism. Ano yung three pillars of Judaism? Torah, the law, prayer, and good deeds. Di ba, natatandaan nyo sa parable na may dumating na bisita, nangangatok yung kasi wala siyang maipakain. Kasi yung mga tao doon, very hospitable. Tatanggapin nila yung mga bisita talaga. Kaya parang ang hirap imagine na si Joseph and Mary kumakatok sa bahay-bahay pero walang magpatuloy sa kanila. Kasi mga Hudyo ito at kasama yun sa pillars ng So, the fact is, pumunta sila sa lugar kung saan nandun yung mga kamag-anak nila. Kaya lang, yung tinuluyan nila, alam nyo, nung pumili ang Diyos ng pamilya kung saan niya ilalagay ang kanyang bugtong na anak, ang Diyos na magkakatawang tao, ang pinili niya ay isang mahirap na pamilya. A poor man's house, a peasant house. Hindi rin sinabi
na nung gabi na yon, pagdating nila is masakit na yung tiyan ni Maria at manganganak na. We do not know kung ilang araw na silang nandun sa Bethlehem. Kasi ang sabi lang naman verse 6, while they were there, habang nandun sila, hindi sinabing when they arrived. Habang nandun sila, we do not know ilang araw na ba silang naroroon. While they were there, the time came for the baby to be born. Buntis talaga si Maria nung pumunta doon at pwedeng kabuanan niya na. Pero nung habang nandun sila, dumating na yung oras para siya ay manganak. So, nung ipanganak ang ating Panginoong Hesus, sabi, nilagay sa manger, sa sabsaban. Pero hindi binanggit na nasa koral sila na papaligiran ng maraming mga hayop. Most probably daw ito'y bahay ng isang mahirap. Ang sabi, there was no room for them in the inn. Walang guest room. No? Walang guest room. Kasi nung time nila, yung mga bahay doon sa Bethlehem, lalo na yung mga common people, no? Ang bahay nila parang isang bungalow lang na nandun na yung isang malaking room. Yung bahay na yon, doon sila kumakain, doon sila matutulog, doon nila tinatanggap yung kanilang mga bisita, no? At yung mayayaman lang ang merong guest room o tinatawag na upper room. Yung may second floor, yun yung upper room, yung mga guest room. Pero yung mga common people, yung bahay nila walang second floor, so walang guest room. Pero madalas part ng bahay nila sa bandang sa isang side ay pwedeng meron silang alagang hayop o nandun yung ibang mga gamit nila. At sabi, inilagay si Jesus sa isang manger. Pag sinabi pong manger or sabsaban, hindi po binanggit na merong inayos na dayami si Jose. A manger, it could be a wooden box. It could be a wooden box na lalagyan ng pagkain. Yung lalagyan po ng pagkain yung manger, hindi yung kinakain. Kasi nagkakaroon tayo ng dayami, yun yung kinakain, hindi po. Ang sabi, nilagay siya dun sa lalagyan ng pagkain dun sa manger. It could be a wooden box or a basket. Kakaiba po yun, kakaiba. Normally, hindi nilalagay yung bata dun sa wooden box na yun na ginagawang kainan ng hayop. However, meron daw pong purpose doon kasi later on, nung ibalita nung angels dun sa mga shepherds na ipinanganak na si Jesus Christ, sabi, punta kayo dun sa Bethlehem, makikita niyo yung bata na nakabalot sa lampin at nakalagay sa manger. So, palatandaan nila yon, no? Na nasa manger siya. Either nasa wooden box or nasa basket siya. Yun yung, no? So, hindi siya normal. Pwedeng may crib naman na sila noon, no? Pero maybe in the absence of a crib, kaya sa manger nilagay. Pero hindi ibig sabihin na may mga dayami doon. Imagine niyo naman yung bata ilalagay sa dayami, di ba? Mangangati yun or so it could be just a wooden box or a basket. Those were the facts. As we have read nung first Christmas Day. A stable is never mentioned. Normally, yung pag sinabing stable or barn, yung kulungan ng hayop, walang binanggit na gano'n. Even sa prophecies. Kahit nga yung manger, hindi binanggit sa prophecy. So, nilagay lang siya doon and then later on, sinabi ng angel, ito yung palatandaan ninyo ha, pag pumunta kayo doon, hanapin niyo yung baby na nasa manger. Kasi malay nyo, may ibang nanganak o may ibang baby na nasa crib. Ibig sabihin, hindi yun. Ang hanapin niyo yung baby na nasa manger. Those were the facts of the first Christmas. So now, let's look at the message of the first Christmas. So, hindi lang yung mga katotohanan tungkol dun sa unang Pasko. Tingnan natin, ano ba yung mensahe ng Pasko? At basahin natin, siyempre, ang pinagkukunan natin kung ano nakasulat sa Bible. In Luke chapter 2, verses 8 to 12, ito yung mababasa natin about the message of Christmas. Sabi, and there were shepherds living out in a fields nearby. So, sa lugar na malapit, meron daw mga shepherds. Sabi, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were very terrified. But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born for you. He is Christ the Lord. This will be a sign for you. Katulad ng binabanggit ko kanina, sinabi, ito ang sign na ito yung palatandaan na siya yung ipinanganak na Savior. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. Now,
Merong mga shepherds, nagbabantay, nung gabi, may dumating na anghel. The introductory message, no? Ang introductory message ng Christmas is this: do not be afraid. Huwag kang matakot. Yan. Yun pong do not be afraid, it is a common greeting. Lalo na ng anghel. Mababasa natin yan pagka nagpapakita yung anghel kay Zechariah, kay Mary, and even in the Old Testament, pag may nagpapakita ng anghel, lagi sinasabi, do not be afraid. Well, siguro, imagine, nakakatakot siguro talaga makakita ng anghel. Sino dito nakaranas ng makakita ng anghel? Huh? It must be really very terrifying. Nakakatakot. Imagine, merong magpapakita at sabi, merong glowing lights, nagliliwanag, and then hindi mo kilala, maybe uncommon form, and then sa picture, papakita pa kung si Gabriel yon, alam natin mga warrior, baka may sword pa na dala-dala yan. So it must be really very terrifying to see an angel. But you know, during those times, the people were really living in fear. Nabubuhay sila sa takot. Bakit sila nabubuhay sa takot? Dahil they were under the Roman Empire and the Roman soldiers were known for their cruelty. Kilalang kilala yung mga Roman soldiers sa cruelty nila. Pagkang may dumadating ng mga Roman soldiers, anong ginagawa niyan? Kinukuha yung mga gamit nila, pagka may nagustuhan, aangkinin, nire-rape yung mga kababaihan, sinasaktan sila, pinapatay sila. So the people were living in fear during those times. And the message to them, the first message to them was that, do not be afraid. Huwag kang matakot. And you know, that message is still very, very relevant even today. May kinatatakutan ba tayo? Kumusta ka ngayon? Magpapasko na bukas. Anong fears mo? May sakit ka ba? O meron sa pamilya mo na may sakit? Natatakot ka, baka lumala, baka hindi gumaling, tumataas na naman yung COVID. Buti nga nandito kayo dahil tumataas na naman siya. Merong mga may sakit ngayon. Maraming gustong pumunta sana dito pero may sakit ngayon. May nararamdaman ka ba pero ayaw mong magpa-check up dahil natatakot kang marinig yung sasabihin ng doktor? Are you living in fear? May trabaho ka pero endo na. Tatapos na yung kontrata. Hanggang December 31, January, maghahanap ka na naman ng trabaho. Baka natatakot ka, meron kaya akong mapapasukan next year? Titigil kaya ako sa pag-aaral? Iiwan kaya ako ng asawa ko? O ng boyfriend ko o ng girlfriend ko? You know, the introductory message of Christmas is, do not fear. Huwag kang matakot. Kung meron kang kinatatakutan, and sometimes, meron namang rational yung ating takot, meron namang talagang dahilan para matakot tayo. However, remember this, merong nagsabi, in the Word of God, in the Bible, there are at least 365 verses na ang sinasabi, do not be afraid, do not fear. Kompleto, araw-araw, sa isang taon, sasabihin sa'yo, huwag kang matakot. Anong sitwasyon, anumang kinalalagayan mo, ang message is, do not fear. That is the introductory message of Christmas. Do not fear. Do not be afraid. Bakit daw wag matatakot? Ang sabi ng angel, because I bring you good news of great joy that will be for all the people. Meron akong dalang mabuting balita, meron akong dalang magandang balita na magbibigay kagalakan sa lahat ng tao. Well, maybe a lot of you right now are expecting some good news. Ano ba yung ina-expect niyong good news? Sasabihin ng doktor, you are healed. Good news yun, di ba? Sabihin ng doktor, benign. Hindi malignant. Experience ko yan last year. Remember?
Nakakaisang taon na po yung aking opera dito. No? December last year. No? So, tuwan-tuwa ako nung sabihin, benign. No? Yun yung ina-expect na good news. O sabihin ng doktor, wala yan. Ano lang yan. Some of you may be expecting those kind of good news. O kaya, anong pang good news yung ina-expect nyo? You are hired. Yan, masarap pakinggan yan. You are hired. Promoted ka. Starting next year, tataas ang sweldo mo. Yan ang mga good news na masarap pakinggan. Ano? O kaya, sasabihin, you won! Nanalo ka! Yung, again, natatandaan ko, ang buti talaga ng Lord. Nung time na, last year, December, inoperahan ako. Hindi umattend ng Christmas party yung asawa ko dahil nga inoperahan ako. Biglang, sakto, sabay yung schedule. Yung petsa at oras ng operasyon ko, yun din ang petsa at oras nung Christmas party nila. Biglang may nag-inform sa kanya, napanalunan mo yung grand prize, 92-inch TV. Wow! At 29 lang pala, 29-inch. Kala nyo, alam. Di ba? Minsan meron tayong mga ina-expect na good news. O yung good news, halimbawa, sinagot na nung nililigawan o kaya nag-propose na ng pagpapakasal. Yun yung mga good news na ina-expect natin. However, alam niyo yung mga good news na yun, those good news are just good news for you. Good news lang yun para sa'yo. Ang sabi ng angel, I bring you good news that will give joy to all the people. Yung mabuting balita para sa lahat ng tao. Para sa lahat, hindi lang sa iilan. Lako dyan sa usapan na yan, kung iilan lang na ano. Sabi nung iba, yung Christmas hindi naman para sa lahat yan. It's not for everybody. Yung Christmas para lang yan dun sa mga may pera, may pambili, may panggastos. Paano kaming mga wala? Yung Christmas para dun lang sa mga kompleto yung pamilya. No? Paano kami? May kulang na sa pamilya namin. O merong nasa malayo, yung mga OFW na ano, di ba? Yung Christmas para lang yan sa mga may trabaho, may 13th month, may bonus. Yung Christmas para sa mga may jowa lang yan. Ano yung mga malalimig ang Pasko? Walang, yeah? Kaya sabi nila, walang, it's not for everybody. But yung promise ng angel, I bring you good news of great joy for everybody, para sa lahat. Ano ba yung good news na yon? Ang sabi ng verse, a Savior has been born for you. Ipinanganak ang tagapagligtas. Para sa mga Israelites, they have been praying for a Savior. Kaya yung mga shepherds na nandun, talagang good news sa kanila yun. They have been praying for a Savior. Nag-aantay sila, nagdadasal sila doon sa ipinangako, ipapanganak na Mesias na tagapagligtas. Ang iniisip nila, ililigtas sila doon sa mga mapang-api na nananakop sa kanila, doon sa mga Romans. But that good news is only good news for them, for the Israelites. Ang sinasabi ng angel ay good news that will bring great joy for all the people, kahit hindi Israelites. And that good news is that the Savior was born. And that Savior will save all the people from their sins. Ililigtas ang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. Sino dito walang kasalanan? Taas nga ang kamay. Yung walang kasalanan. Dahil kung meron ditong walang kasalanan, ito sasabihin ko sa iyo, hindi mo kailangan ng Savior. Hindi mo kailangan tagapagligtas. Hindi mo kailangan si Jesus. Meron bang walang kasalanan? So kung walang nagtataas ng kamay, ibig sabihin, inaamin natin lahat tayo dito may kasalanan. Therefore, we need a Savior. That is good news for all the people. Sa lahat ng tao, sa lahat ng makasalanan, ipinanganak ang tagapagligtas, yung tagapagligtas na kailangan natin para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Because Jesus Christ is the Savior who will offer His life, iaalin niya yung kanyang buhay as a substitutionary offering para pang-substitute, pamalit sa atin sa halip na tayo yung magdurusa sa kasalanan natin. Inialay niya yung kanyang buhay, ipinako siya dun sa krus para pagdusahan yung kasalanan natin. Sa gayon, we will be forgiven of our sins. Sabi ni John the Baptist, behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. The message of Christmas is that God loves you so much. Mahal na mahal tayo ng Diyos na inialay niya, pinadala niya yung kanyang bugtong na anak, Diyos na nagkatawang-tao, ang Panginoong Hesus,
para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. And how do you respond to that Christmas message? You know, Christmas message is not receiving gifts. It's not attending parties. It's not having ham or cakes or, di ba? Buti pa nga daw nung isang taon sa hapag, may Noche Buena at hamon. Baka sa gipit, Happy New Year, mapopospon pa yung hamon, mauwi sa bagoong. But you know, Christmas is not about that. Christmas is about God who loves us so much na ipinadala niya, sinugo niya yung kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesus, Diyos na nagkatawang tao para ialay niya yung kanyang buhay at iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Sa gayon, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. How do you respond to that Christmas message? We have to repent, pagsisihan ang ating mga kasalanan, and surrender your life. Ialay mo ang iyong buhay kay Jesus. Kilalanin siya bilang iyong Panginoon at iyong tagapagligtas. That is how we respond to the Christmas message. And finally, third point natin ngayon, let us look at some people. The people. Doon sa first Christmas. Meron dalawang grupo ng tao tayong mabasa mula doon sa mga verses na natin. Una, the people of Bethlehem. The people of Bethlehem. Makita natin, doon sa first verse, nung binasa natin, sabi, in those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken in the entire Roman world. Yan daw yung first census. And sabi ng verse 3, and everyone went to their own town to register. Ang lahat ay umuwi sa kanilang mga probinsya para magparehistro. Now, you could just imagine sa Bethlehem, it was a census, so the town was crowded. Maraming taong nagsiuwian doon sa probinsya nila. So maraming mga tao doon, nagsisidatingan sila. Bawat bahay, merong bisita, merong mga kwarto na kailangang linisin, merong mga pagkain na kailangang iserve, merong mga towels na kailangang hugasan, merong mga bisita na kailangang i-entertain. They were very busy and stressed at that time dahil sa dami ng mga tao. And you know, the people of Bethlehem reminds us of people who become so consumed with the activities of the Christmas season that they miss the Christ of Christmas. Masyadong naging abala, masyadong naging focus dun sa maraming mga activities. Ang daming kailangang bilihin, kailangan ng maraming shopping, ang daming iluluto, ang daming kailangang atenan ng mga pagtitipon. So, they were very preoccupied shopping, parties, may mga concert pa dyan. People are very busy for the Christ of Christmas that they miss the Christ. Alam niyo, minsan na nagiging busy tayo, nagiging very preoccupied tayo, not necessarily with bad activities. Hindi naman masasama yung mga ginagawa natin. Kaya lang minsan, sa pagiging busy natin, nawawala si Lord. Hindi siya nasasama sa schedule, hindi siya nasasama sa equation ng buhay natin. Naalala ko yung kwento, meron daw meeting sa impyerno. Nag-meeting daw sa impyerno. Sabi ni Satan, sabi niya, hindi ko malaman kung paano yung mga tao i-distract natin. Paano natin gagawin para yung mga tao mawala yung focus nila diyan sa religion, sa Kristyanismo na yan. Kailangan ko ng mga ideas para paano yung mga tao mawawala si Kristo sa isip nila. Sabi nung isa, mag-ano tayo ng mga preachers na mangangaral ng ibang aral. Para hindi si Kristo, mag-preach tayo ng prosperity, pagpapayaman, gano'n. Para nandun yung focus nila. Sabi ni Satan, ang dami na yun eh. Ang dami naman nun talaga eh. No? Attend ka sa church, marinig mo, paano yumaman, paano ka pagpapalain ni Lord. Tapos wala nang pagsisisi ng kasalanan and everything. Importante lang, yumaman, gumanda buhay mo. Sabi ni Satan, ang dami na nun eh, pero still, ang dami pa rin mga tao na
na kay Kristo pa rin eh. Sabi niya, hindi, ganito na lang ang gawin natin. Bubulungan namin yung mga may-ari ng mga cards, ng mga malls para mag-shopping sila, ganun para sabi ni Satan, hindi nangyayari na yan, ginagawa na yan eh. Busy na nga, pero still yung mga tao, ano pa din, ganun pa rin eh. Yung isang matandang demonyo na, experience na eh, ha? Alam niya na. Sabi niya, experience na eh, ha? Hayaan na lang natin sila dun sa mga pinagkakaabalahan nila. Total, yung mga religious activities naman na ginagawa naman nila, wala naman sa kanila yun. They're just spiritualizing the holiday. Pero sa totoo naman, wala naman sa kanila. Hayaan na lang natin sila. No need to panic. Ganun. Napaisip si Satan, oo nga no. Oo nga no. Sa kabisihan ng mga tao, at sa mga dami ng mga distractions nila, oo nga, yung mga tao nagse-celebrate na nga ng Christmas kahit wala si Christ. Sabi, kung sa bagay, tama ka, hindi nga ako kailangan mag-panic. Maganda naman yung nangyayari sa mundo, sabi ni Satan. Akala niya lang, sa MCF hindi kami gano'n. Diba? Yan. They were the people of Bethlehem. They were too busy, they were too stressed, that they missed the Christ of Christmas. Another group of people, the nearby shepherds. Yung mga shepherds naman. Makikita natin doon, sabi, binalita sa mga shepherds, di ba, na ipinanganak yung tagapagligtas. So, nung ibalita sa kanila, verse 15 sabi, when the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. Ito namang mga shepherds, kung yung mga people of Bethlehem, they missed the Christ of Christmas, ito namang mga shepherds, they found the Christ of Christmas. Paano nila nasumpungan yung Christ of Christmas? First, they listened to the angel and they received the message. Nakinig sila. Inintindi nila. Ilang minutes na ba akong nagsasalita? Ang tanong ko lang, nakikinig pa ba kayo? Naiintindihan nyo ba? The shepherds, they listened and they received the message. Nung makinig sila at ma-receive nila yung message, sabi nila, meron daw ipinanganak doon sa Bethlehem. Sabi nila, let's go, punta tayo. Nung yung narinig nila, they exerted effort and they went to Bethlehem to see what the angels told them. Kumbaga, yung narinig nila, hindi pwedeng papakinggan lang eh. Kinakailangan merong aksyon na gagawin. At yung aksyon na ginawa nila, pumunta sila sa Bethlehem kahit na busy sila. Teka, meron tayong inaalaga ang mga tupa dito. Paano to? Sinong may iwan? Baka lang, baka meron nag-volunteer. O sige, doon na kayo. Kayo na pumunta, ako na lang bantay dito. Normally naman, may mga ganun, no? O kasama kaya nila yung mga tupa na nagpunta? We do not know. But the fact is that they exerted effort and they did something dun sa narinig nila. Hindi basta nakinig lang at nalaman lang and then after nun, wala na. No. Tara, punta tayo. Tingnan natin. And then, nung makita nila, yung sinabi sa kanila, a baby, wrapped in cloth, nandun sa manger, anong sabi ng verse? When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. Upon seeing the baby Jesus, upon having a first-hand knowledge, upon having a personal experience of the good news, what they did, they spread the word. Kinuwento nila. Yun yung sinishare ni Pastor Nes nung nakaraan. Magmarites na tayo. Mare, anong testimony? Anong experience mo? Anong nasaksihan mo? Anong naranasan mo?
Yun yung ginawa ng mga shepherds. Nagmarites na sila. They spread the word. They found the Christ of Christmas. They saw Him. And they spread the word. So, tulad ng binanggit natin kanina, sa introduction natin kanina, every Christmas is a birthday. Every Christmas is a birthday. Celebrated for that baby born in Bethlehem, and that baby was the Lord Jesus Christ. Sa inyo pong mga pagdiriwang, of course, Christmas fellowship, Christmas party na natin yan. Bukas pa yun talagang Christmas Day. Pero marami na kayong mga Christmas parties na napuntahan o na-attendan. Pero let this be a reminder to us. In every Christmas party or every Christmas celebration, let us make that a meaningful spiritual experience. Huwag nating hayaan na yung mga Christmas celebration maging physical, material-driven celebration lang. No, huwag nating hayaang maging ganun. And with that, dun sa dalawang grupo ng tao na pinag-usapan natin kanina, to whom could you relate more? Saan kayo mas nakaka-relate? Doon sa mga very busy people of Bethlehem, may nangyari na sa kalagitnaan nila, hindi sila nagmalay. They missed the Christ of Christmas. Or mas nakaka-relate kayo dun sa shepherds who found the Christ of Christmas. Nung marinig nila, meron silang aksyong ginawa sa kanilang narinig. At nung makita nila yung ipinanganak na tagapagligtas, they spread the word. Remember this. The most important part of the word Christmas, the most important part of the word Christmas is the first 6 letters. That is Christ. Yun yung pinakamahalaga sa Christmas. The first 6 letters, that is Christ. A Savior was born. Have a Christ-filled Christmas, everyone. Merry Christmas po sa inyo. God bless you. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to soar. Your kingdom be established in our hearts.